Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at talaga namang hindi bitin na weekly reading for July 7 to 13. So Aquarius, nasa second week na tayo. Meron kayong paunang mensahe, healing from something that happened in your past. So congratulations in advance kasi meron kayong paggaling na mula sa isang heartache o heartbreak. Congratulations. Paunang mensahe sa iyo yan, Aquarius, ng iyong spirit guides. So, sa second week na tayo ng July. So, ano naghihintay sa inyong kapalaran for the whole week? Kwentuhan lang tayo, Aquarius, kung ano ang mga dapat maganap sa mga petsa na yan. And we'll see kung ano yung mga dapat mong ayusin, dapat mag-focusan at dapat mong asahan para sa linggong ito. So, Aquarius, tulad po na kagawian, this is a general reading. So, kunin mo lang yung mga ka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Aquarius yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today. Use your intuition para makuha mo yung mga mensaheng bigay sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So, Aquarius, meron din tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang malupitang isang tanong, itanong mo yan sa akin mamaya. Sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba. At intuitively, sasagutin natin yan at the end of our reading. Okay, Aquarius, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po for your support. Kasi yan lang po yung tanging paraan para supportahan po ang ating channel para lagi tayong makapaggawa ng mga free na tarot reading sa ating channel for Aquarius every week. So thank you po for your love, generosity, and supporta and for not skipping the ads. So Aquarius, na naghihintay sa inyo ngayon July 7 to 13. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Pentacles. Yes. In the area of what you need, you have the Eight of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords. Lovely. In the area of your near future, you have a Ten of Swords. Interesting. In the area of your challenge for the week, Ten of Cups, napakaganda. 10-10. Talaga meron na daw matatapos sa buhay mo. Something that's very hard in your life this week, matatapos daw yan. Congratulations. In the area of your fortune, meron kang the Moon card. Yes, answers. Maparating namang kasagutan, kalinawan. Mamaya, i-detalya natin yan mamaya-maya lamang. In the area of your divine advice, meron kang Ace of Wands. Beautiful. At ang outcome mo for the week, Aquarius, ano kaya ito? Ano kaya papakiramdaman natin, medyo light naman siya, saka mukhang maganda naman. So, mamaya sagutin natin kung ano ang laman ng outcome mo for the week, July 7 to 13. So, bago natin basahin in comprehensive and detailed mode ang iyong mga cards, alamin muna natin kung ano lingering energy in your background. You have, wow! Wheel of Fortune is in your energy for the week. Ibig sabihin, Aquarius, kung meron ka mang gagawin, kung meron kang planong gustong simulan, magiging smooth sailing yan, magiging maayos. The odds, the universe is in your favor. So kung meron ka mang sisimulan, gagawin, kinakatakutan ako, ibaba mo ang takot mo, ibaba mo ang duda mo, ibaba mo ang alinlangan mo. Gawin mo na yan because talagang sa'yo nakaikot ang kapalaran. I'm seeing you getting the target. Nakita ko talaga tong parang target sa gitna. Ngayon parang matutumbok mo na daw yung gagawin mo. Kung ano man yung inaasahan mo o hinahabol mo o hinahanap mo, pinipilahan mo, nakita ko na matutumbok mo na yan, makukuha mo yung pinaplano mo, makakamit mo yung inaasahan mo, and the favor of the universe is yours. Okay? Napakaganda. Sinasabi rin dito ng spirit guides mo na kailangan aksyonan. Aquarius, aksyonan mo. Wag mo daw hayaan na manatili sa pansitan o masayang yung pagkakataon dahil lang hindi mo inaksyonan. Ito yung pagkakataon mo, the clock is ticking. Kailangan mo daw aksyonan yung isang bagay baka kasi masayang o kaya mapunta sa iba o kaya paglipasan ka na ng oras. So make sure na kung inilaan sa'yo yung pagkakataon, grab it, take it, get the best out of it at gawin mo yung makakaya mo para mapalago mo siya at makuha mo yung magandang resulta, okay? Because Wheel of Fortune is also a card of action. Hindi pwedeng iba ang gagawa para sa'yo. Sinasabi lang sa'yo ng Wheel of Fortune na pabor ako sa'yo, gagawin ko madali ang lahat sa'yo. Pero kailangan ikaw mismo muna ang gagawa. Di ba pag sa pinto, hindi mo na mabubuksan yan kung hindi mo bubuksan. Hindi yan ma-unlock kung hindi ipapasok ang susi. So kailangan meron ka ring part, meron ka ring effort para magbukas ang pinto. Okay, Aquarius, napakagandang mensahe sa'yo na yung spirit guides for the week. The Wheel of Fortune, the Wheel of Swerte is in your hands. Kaya gawin na yan, subukan mo na, trabahuhin mo na yan, simulan mo. Okay?
Sa pag-usapan natin ang yung full spread, ilan muna ang yung major arcana? You only have two major arcana. You have the moon card and you have the wheel of fortune. Ibig sabihin, ang mga kasagutan daw ilalabas na. Yung mga lihim ng buhay, yung mga bagay na parang akala mo, paano yan? Paano to? Hindi ko alam gagawin ko. May patutunguhan pa ba? Nasa right direction ba ako? Ba't ginawa niya sa akin to? Ba't ako iniwan? Ba't ako na-lay off? Bakit ako natanggal? Bakit dito pa yung pangarap ko? So you have a lot of questions. There are a lot of things in your life na parang bakit, paano, what if, ganyan. So the answers daw will come to you this week. Meron kang swerteng makukuha this time para sumagot sa mga yan. Ngayon parang bibigyan ka doon ng kalakasan loob na yung spirit guides to answer these questions, to fight and continue sa journey mo kahit na parang may mga alinlangan ka, may takot ka, may kaba ka, pero may tawag sa damdamin mo na parang, teka, makakampunta pa ako ng Japan? Kaya ko ba dun? Pero marami kang takot, marami kang question, marami kang mga gustong malaman, pero sige, gawin ko, puntahan ko, ilalaban ko to, ganyan. Meron kang lakas ng loob, kahit na marami kang tanong, kahit na marami kang alinlang, ilalaban mo. So, that is your faith helping you. Na parang kahit may takot ka, may alinlangan ka, meron kang inhibitions, pero dahil gagawin mo, tutulungan ka ng kapalaran mo na ilaban at mapagtagumpayan yan. Okay? So, that is the two mensahe sa iyo ng yung dalawang major arcana sa buhay mo for the week. So pag-usapan natin Aquarius ang yung full spread this time. At the center, you have the Queen of Wands. Queen of Wands all about your confidence, okay? Yes, like I've said kanina, meron kang mga balak gawin. Meron kang mga pangarap, goals, mga mission sa buhay na this week parang kailangan ng gawin, kailangan ng aksyonan, kailangan ng simulan. Pero sabi ng spirit guides mo, ang magiging energy mo for the week is you believing in yourself. Okay? Kailangan mo daw maniwala sa kakayanan mo, maniwala ka sa skills mo, maniwala ka sa sarili mo na makukuha mo to, magagawa mo to, ma-achieve mo ito. Yung mga tao sa paligid, wag mo silang isipin. Okay? Nakita ko Aquarius, isa yan sa mga challenge mo sa linggong ito Yung parang, ano sasabihin nila, baka mag-fail ako, ano sasabihin ng ganito, baka mapahiya ako, ano sasabihin ng mga yan. So, wag mo daw isama sa equation mo yung sasabihin ng ibang tao o yung opinion ng ibang tao. Opinion nila yon. Siguro wala kang pakialam sa mga yan, dapat hindi mo pahalagahan, wag mong bigyang buhay, i-ignore mo yan. And always choose yourself, okay? Kung kaya mo, kaya mo. Ipakita mo sa kanila na kaya mo. And always think positive. With the sunflower here telling you na brighter days are coming. Kaya huwag mong katakutan yung mangyayari. Huwag mong katakutan yung gagawin mo. Always think positive, okay? Dapat ikaw mismo naniniwala ka sa kakayanan mo. Dapat mismo ikaw naniniwala ka na positive ang outcome mo. Ikaw na yan Dapat ikaw, sa'yo mismo manggagaling yung positibo, hindi sa ibang tao, diba? So make sure ikaw din nakita ko kasi ito when you walk into the room at maraming tao, nahihiya ka na, nanliliit ka, akala mo pinag-uusapan ka o kaya pinupuna o kinikriticize yung suot mo, kinikriticize yung buhok mo, si Ingsa mo naiilang sa kanyang kilay, naiilang sa kanyang lipstick, naiilang sa kanyang balakang. So parang sabi ni spirit guides mo, hayaan mo sila. Let them. Alam niyo yung let them theory na parang hayaan mo silang sabihin nila, gawin nila yung gusto nila. Ako hindi ako maapektuhan. Hindi ako mag-budge, hindi ako masasaktan o hindi ako bibigay ng reaksyon o komento. Bahala kayo. I will do my best. I will do what makes me happy. Lalabas sa aura mo yan Aquarius. Pag confident ka, masaya ka, lalabas sa aura mo yan yung charm mo at makukuha mo lahat ng gusto mo. Makikita mo. Alam mo yung pag magbebenta ka ng product, pag nakita ng kliyente na confident ka, tapos sagang bilib na bilib ka sa binibenta mo, magaling ka magsalita, walang takot sa iyo, walang alinlangan sa iyo, mapapabili sila So parang sabi ng spirit guides mo, it will come from you. So make sure you are confident, you are happy, you are having this enormous self-esteem. Pagkatiwalaan mo skills mo, kung ano yung binibenta mo, pagkatiwalaan mo yan, kung ano yung pangarap mo, pagkatiwalaan mo yan, na kaya mo siyang maabot. Huwag kang padadala sa pressure ng ibang tao, okay? The Queen of Wands, i-clarify natin. Nako, I'm seeing you standing tall, no? Nakita ko na ma-achieve mo yung goal mo. Dire-diretso ka lang huwag kang panghihinaan ng loob. Ilaban mo yung pangarap mo because this is something that will turn your life. Babago ng kapalaran mo this time, Aquarius. Magbabago ang kapalaran mo, kaya ilaban mo yan. The Queen of Wands being clarified by the Five of Cups. Yes, yung mga bagay din sa past daw, kalimutan mo na. Dapat daw hindi ka nagpapapigil sa mga bagay na pinapanghinayangan mo. Yung mga pangarap na dito natupad, mga pangako, mga heartache, heartbreak. Huwag kang papapigil. Huwag mo hayaang mapigilan ka ng mga emosyon na to. O kaya yung mga takot, duda mo na baka mangyari yun dati, baka matulad na naman sa before, baka mag-fail na naman ako. So huwag mo isipin yung na naman. Ibig sabihin, huwag mo isipin na yun nangyaring
past mistakes, yung mga nangyaring past regrets, disappointments, mga guilty feeling mo na parang, ay, dapat pala hindi ko ginawa yun, baka mangyari ngayon. Yung mga guilt mo, ibaon mo sa limot yan. Ibaon mo sa nakaraan. Choose your happiness, choose yourself, choose your confidence, at walang makakapigil sa'yo, okay? In the area of what you want, you have the King of Pentacles here. Yes, ngayon, gusto mo talaga pag-isipan na lang at pagtuunan ng pansin ang iyong kayamanan. No? Some of you, ngayon pinag-iisipan kung ano yung tamang career, saan lilipat ng magandang trabaho siguro, o kung paano aangat ang sweldo mo, baka meron sa inyo nag-iisip na why not mag-MA ako, o kaya mag-masteral, baka lumaki ang sweldo ko, baka mas makahanap ako ng mas malaking trabaho. For some of you, naghahanap na lang malilipatan, baka from this country, balak mo lumipat sa ibang bansa, o kaya sa iba sa inyo, nakikita ko na parang ayaw mo na maging empleyado, gusto mo na magtayo ng sariling negosyo, para sa iyo yung kita, wala kang sinusunod na kahit sinong masungit na boss, o wala kang pinapakisamahan na mga toxic na workmates. Ngayon parang gusto mo na mag-solo, gusto mo magtayo ng sarili mong negosyo, na hawak-hawak mo yung oras mo, hawak-hawak mo yung pera mo. Nakita ko na you're now trying to make a bold move para pang hawakan yung kaperahan mo. Some of you nag-iisip ng sideline, baka gusto mo magtayo ng tindahan, ihawan, ganyan-ganyan. So, meron kang maraming paraan na ginagawa ngayon. At ituloy-tuloy mo lang yan, Aquarius. Nakita ko na magbubunga ito. Nasa iyo ang kapalaran, oh. Kaya kung meron ka man naiisip na sideline, ang sabi ng spirits mo, pag-isipan mo. Okay, hindi pwedeng sabak lang ng sabak sa laban. Hindi porket may pera ka ngayon, ay, bakit kaya magtayo ako ng ng prutasan, ganyan. O kaya magtayo ako ng bigasan, pero hindi mo inaral, so baka masayang. So make sure, Aquarius, kasabay ng pagpupundar, kasabay ng paghahanap ng paraan para mas kumita ka na malaki, make sure this time that you're trying to learn more or educate yourself more about sa papasukin mong industriya, papasukin mong trabaho o negosyo to make sure na pang long lasting ito. Okay? But now nakikita ko naman na very sigurista ka, very you're trying to strategize kung paano makapalago yung pera mo this time. So congratulations, I'm seeing you in the path of being a good businessman, businesswoman, or in the path of acquiring better position o mas malaking sweldo o aumento sa sahod. So congratulations. King of Pentacles, i-clarify natin. Si King of Pentacles ay kina-clarify ni, I don't know, I'm seeing you very busy or you're finding someone, I don't know, parang yung partner mo this time magaling sa negosyo. Parang matutulungan ka niya sa negosyo. That's what I'm hearing. Partner mo, a best friend or mentor na parang siya magbibigay sa lakas sa loob na magtrabaho o magnegosyo o gumawa ng sideline this time. The King of Pentacles being clarified by the Six of Pentacles. Yes, ngayon, parang sabi mo, time na para bumalik yung mga bagay na binigay mo before. Time na para ikaw naman ang mag-asikaso. This is a card of receiving, because before you've been giving a lot. So ngayon iniisip mo yung mga pumapasok na pera sa'yo. Parang dati, kasi parang you're trying to reflect din sa iyong mga naging gastos na nakaraan. Parang sa'yo mo, parang lahat palabas parang walang pumapasok So ngayon nag-iisip ka na ng mga investment, nag-iisip ka na kung saan ilalagak yung pera mo. Baka gusto mo na bumili ng sarili mong bahay o mag-ipon for the kids, the future ng kids, o makapag-ipon na makapagpundar ng sariling kotse. Basta meron kang iniisip ngayon na paglalagakan mo ng pera mo for long term. Kaya ngayon kasi parang may bigla ka na realize this past few weeks or past few months na parang bakit puro palabas? Bakit wala ko naiipon? Bakit parang ang bilis-bilis ng pera sa kamay ko? And you're trying to preserve more or you're trying to save more para sa kinabukasan. And you don't want na puro labas lang na labas. This is now you being smart, being sigurista pagdating sa iyong kaperahan. Congratulations. In the area of what you need to have a 8 of Swords mentality. Sabi ng spirits mo, kailangan mong kumawala sa mga takot mo. Kailangan mo kumawala sa mga self-sabotage energy mo, self-sabotage mindset mo na parang hindi ko kaya yan, wag na lang. Merong okay na sana yung ugnayan, yung usapan, pero umatras ka kasi natatakot ka. O kaya meron ka pupuntahan na maganda naman sana ang trabaho, pero pinangunahan ka ng takot, ayaw mo gawin. O kaya merong mga problema na andiri-diri salang solusyonan, pero ayaw mo hawakan, ayaw mo busisiin kasi feeling mo walang solusyon o feeling mo hindi mo kaya. So make sure, Aquarius, ikaw mismo ang kumawala sa mga tali na yan. Kayang-kaya mo yan. Ikaw ang magtanggal ng piring sa mata mo because you can see the truth na hindi ka masusugatan, na hindi ka mag-fail. And you can do this. You can accomplish this. Kaya mo itong pagtagumpayan. Kaya mo itong gawin. Huwag kang matakot. I'm seeing here, Aquarius, na kung merong mang option or solution na hindi gumagana, you feel like hindi siya plausible or hindi siya effective. Sabi ng spirits mo, maghanap ka pa ng ibang option. Maghanap ka pa ng ibang paraan to solve that problem. Hindi pwedeng
isang solusyon lang, give up ka na o parang stuck ka na, feeling mo wala ka na magawa o feeling mo stagnant ka na. Your spirit guides are telling you there are a lot of ways to solve your problem. There are a lot of options to deliver o kaya to give you the kasagutan sa mga bagay na yan. Kailangan mo huwag limitahan. Huwag mo daw lilimitahan ang sarili mo sa isang solusyon o sa dalawang solusyon. Marami pa daw ibang paraan dyan. Gawin mo hanggat sa mga kaya mo. I-extract mo daw, i-exploit mo daw yung mga possible outcome or possible ways kung paano ka mag-succeed sa bagay na ito. Okay? Huwag ka sumuko. Hindi pa yan ang tamang, pag hindi gumana, hindi pa yan yung tamang solusyon. Pag hindi umubra, ibig sabihin meron pang iba pang paraan. Okay? Huwag mong pilitin ang maling susi sa maling doorknob. Okay? Make sure you find other keys para mabuksan ang pintong yan. Okay? The Eight of Swords being clarified by the Hermit card. Yes, all about you. Talagang sarili mo ito. Sarili mo ang kalaban mo. Kaya hindi umaalagwang isang bagay. So make sure na hanapin mo yung kasagutan sa mga bagay na nagpupurnada sa mga ginagawa mo. Ikaw lang daw ang makakahanap nito. I'm hearing na ikaw daw ang sagot. Baka may mga mali kang sistema, mali kang paniniwala, self-sabotage nga na dahilan kung bakit hindi nasusolusyonan yung isang bagay o hindi nakakamit yung outcome na desired mo sa isang bagay. You need to find this. This is soul searching ha. Nakita ko na siguro ngayon magbakasyon ka muna, Aquarius. Punta ka sa beach, sa resort. Mag-solo ka daw muna, mag-park ka. Any endeavor or any moment na tahimik ka, mag-isa ka, yun daw ang hanapin mo para makapag-isip ka ng tama. Because masyado kang confused, masyado kang naaaning doon sa mga paano yan, natataranta ka at pag natataranta ka at natatakot ka, lalo kang hindi makapag-isip ng paraan. So make sure you need to some soul searching, lumabas-labas ka, go to the park, go to the beach, find ways on recreation na talaga mahanap mo yung tawag ng damdamin mo, intuition, para lumakas ang intuition mo. Kung magaling ka mag-hiking, go hiking. Kung gusto mo pumunta sa ilog, go. Nakita ko na parang once na makapag-relax ang isip at puso at damdamin mo, may isip mo yung tamang paraan. And you will know the answer para mahanap mo yung right solution. Okay? Bakasyon ko kinakailangan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords here. Malakas yung fan kaya tumitalapon yung mga cards. Hindi yan parang bumigla lang ganun. The Four of Swords, ito naka-apekto dito. Kaya merong confident ka na kasi parang itinaas mo na kay God. Para sabi mo, God, kayo na pong bahala. Okay na ako, gagawin ko yung makakaya ko. Nagkaroon ka ng tiwala eh. Tumaas yung confidence mo kay universe, nagtaas yung confidence mo kay God na parang, okay, gagawin ko yung makakaya ko, Lord, kayo na pong bahala. Yan ang naramdaman ko from you, Aquarius, na parang, meron kang nilet go, meron kang itinaas na lang kay God na parang, please God, kayo na pong bahala dito, hindi ko na kaya, hindi ko na alam. Gagawin ko talagang yung makakaya ko, kung talagang para sa akin to, gawin mo. Kung mag-succeed ako dito, ibigay mo sa akin. Pero, tinataas ko na po sa inyo. Nakita ko yan, pero nakita ko yung confidence mo eh. Confidence in faith, confidence in God, and confidence in yourself. At ngayon talaga magiging effective ang tatlong ito pag iiwanan mo na yung painful things in the past. Because hindi talaga sila makakatulong sa'yo. Past mistake, past guilty, na kaganapan, o kaya mga bagay na hindi mo ma-let go because pinaghihisihan mo pa. Ngayon, i-let go mo yan para maging mas lalong confidence ka sa prayers mo, para hindi mo pagdudahan yung mga hiniling mo, para also maging confident ka sa sarili mo na magagawa mo yung talagang best mo this time and wala kang pakialam sa ibang tao. And also pagkatiwalaan mo daw yung trust mo sa universe na ibibigay niya sa'yo yung frequency and energy of your prayers. So ngayon talaga malakas ang iyong praying powers, Aquarius. Ano? Sabi rin ng spirits mo, you need to relax. Okay? Kaya dito talaga, you need to love yourself eh. Pag nag-enjoy ka, pag nag-relax ka, kaya mo ang lahat. With the Four of Swords, talagang relax. Magbakasyon ka kung kailangan. Let go. Kung merong mga dapat bitawan panandalian para makakalma ka at maging maayos yung mindset mo, go. Kung kailangan bitawan tong mga materyales na hawak-hawak mo ngayon, o inasikaso mo ngayon, bitawan mo panandalian para mabigyan mo ng chance sa sarili mo makapag-recuperate o makapag-recharge, makapag-isip ng tama, okay? Make sure na bitawan panandalian para for your mental health din, para magawa mo yung tamang desisyon, okay? The Four of Swords, i-clarify natin. Nakita ko rin dito, Aquarius, that help is coming. You're trying to ask for help from someone na parang, God, kailangan ko po ng katulong sa bagay na to para matapos na. Help is definitely coming for you. Bigla-bigla yan lalabas sa'yo na parang, ay, okay po, sige, tulungan niyo po ako, salamat po. So, there's help coming for you para sa mga bagay na pinagpasa Diyos mo, para mas mabilis ma-acquire at umikot na ang kapalaran in your favor, okay? The Four of Swords being clarified by the Page of Pentacles. Yes, nakita ko dito na parang you will enjoy loving this new job.
new endeavor, kung meron nga dapat bitawan panandalian eh. Na-enjoy mo naman siya eh. Saka parang nakikita ko naman, naramdaman mo na ito yung para sa'yo. This is something that you're gonna love. At pinag-aaralan mo siya for time to time, binubusisi mo, ginagawa mo. Pero sabi ng spirits mo, magpahinga ka din. You're giving too much, okay? You're giving too much. Or I'm seeing nag-overextend ka sa trabaho na to o sa endeavor mo na to. Parang nangangako ka na gagawin mo, pero actually sa totoo lang, sobra-sobra na. Hindi ka na nakakatulog, wala ka ng pahinga, tanggap ka ng tanggap. Okay? Make sure na hindi ka nag-overextend, hindi ka nag-overpromise, hindi ka nag-overperform. Kung ano lang kaya mong gawin sa endeavor na to, sa pentacle na yan, sa blessing na yun, yun lang kaya mong gawin now. Huwag ka masyadong manghako o huwag ka masyadong magpakasigasig. I'm hearing the word bida-bida. Huwag ka masyadong magbida-bida. Kung ano lang kaya mong gawin this time, lang gawin mo. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo para kinabukasan maasikaso mo pa yung mga dapat mo asikasuhin, okay? Make sure, be confident in yourself, just enjoy things, kalimutan ang past, and huwag ka mag-overextend, just do what you can, and magpahinga kapag kinakailangan, okay? In the area of your near future, you have the Ten of Swords. Yes, sobrang pagkada pa. I'm seeing here na unti-unti ka na nakakabangon. Meron kang mga bagay na kailangan mo ma-let go, kailangan mo ayusin ang pagpasok sa'yo, kailangan mo i-soul search, kailangan mo ipahinga, and in the near future, makakabangon ka na. Patapos na daw yung time of pagkalugmok, tapos na yung time na pagkadapa mo. Some of you, parang naawala ng pera o nalugi sa negosyo o kaya sa trabaho natanggal. Ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta, marami ka pinagdaanan sa buhay mo, and you're trying to ask God, kailan ba ako makakabangon? Now, in the near future, nakita ko na malinaw na yung pagbangon mo. You're now trying to see the beauty of life. Meron ng pag-asa ka nakikita. At naramdaman ko yung parang nagkakaroon ka ng malakas sa energy to try something else, no? Parang tapos na yung grieving part. Nakita ko yan. Unti-unti ka nang tumatayo, lumalabas ng kwarto mo, nilalaban yung buhay, nakakangiti ka na ulit, at nagkakaroon ka na ulit ng pag-asa, at umiikot na daw yung kapalaran in your favor. Now, Aquarius, sabi ng spirit guides mo, ikaw ang magbabangon sa sarili mo. Hindi ibang tao. Pero sinabi ko sa iyo kanina, di ba, na help is coming, yes. Pero walang silbi ang help kung ikaw mismo ay hindi mo tutulungan ang sarili mo makabangon. Okay? Ito yung pagkakataon na iwanan na yung nakaraan with the Five of Cups. Kung meron man ng loko sa'yo, ng isa, ng manipulate, o try to put you down, ito ang pagkakataon na iwanan ang mga yun sa past and move on. Move forward, ibangon mo ang sarili mo. Okay? Clarify natin to. 10-10, sabi ko sa'yo, 10-10 is here. 10-10 is all about ending a cycle. Okay, ending something that is not working anymore, leaving something behind. Papasok ka sa bagong cycle ng buhay mo. Kaya dalawang bilog ito eh. Dalawang cycle ng buhay mo ang patapos na, at papasok ka na sa era of something new. So mayroong pag-angat ka ng dapat asahan in the near future. Okay? Napakagandang reading ito for you. Aangat ka na, makakabangon ka na. May iwanan mo na yung bagay na nagpahirap sa'yo in the past. Okay? The Ten of Swords to be clarified by the Fool card. Yes. Like I've said, bagong simula. Full card is a new beginning, new opportunity, new job, new cycle. Ngayon, handa ka ng tumulay, handa ka ng tumalon, handa ka ng sumubok ulit. Kaya sabi ko sa iyo, di ba? Parang kailangan mo talaga ibangon ang sarili mo. Kalimutan ang past, learn to move on from what happened. And ngayon, patapos na yung cycle eh. Patapos na yung era of hardship. Magsimula na yung new beginning, iikot na yung kapalaran in your favor, may mga sagot na masasagot sa buhay mo, and ngayon handa ka ng humakbang. Malaya ka na ngayon na gawin yung mga bagay na dati kinakatakutan mo, o dati you think that you're not ready, you think that hindi pa time, ngayon time na. At sumisibol na yung araw in your favor. Ibig sabihin, bagong simula, bagong oras, bagong pagkakataon, kaya ilaban mo na yan. Pabangon ka na, brand new beginning is yours. In the area of your challenge for the week, 10 of Cups, family. Aquarius, the happiness for your family, the requirement of the family, mga pangangailangan ng pamilya. Ngayong linggong ito, kailangan daw buhasiin mo yan. I'm seeing here, ultimate happiness. Saan ka ba masaya? Saan ka ba magaling? Saan ba yung passion mo? Yun daw ang dapat mong pagtuunan ng pansin this time, okay? Huwag ka daw basta-basta mga ngakulang o kaya gagawin mo lang yung isang bagay na hindi bukal sa loob mo. It's always about your commitment, fulfillment, and satisfaction, okay? Sabi ng spirit guides mo, kung wala doon ang puso mo, kung wala doon ang kaligayahan mo, bakit mo siya ginagawa? Okay? Sabi ng spirit guides mo, baka bumitaw ka dyan, baka ma-burnout ka, baka iwanan mo yan, o baka lumaylay ang performance mo kasi wala dyan yung kaligayahan mo, wala dyan yung puso mo. No? So make sure na i-consider mo doon yung kaligayahan mo sa mga ginagawa mo because it will lead you to a long-term happiness, long-term gain.
Kasi kung masaya ka sa isang bagay, kung swak na swak ka sa ginagawa mo, at kahit pagod ka, kahit nahihirapan ka, pero kung masaya ka naman, hindi mo iindahin, di ba? So make sure yun daw ang isipin mo this time, the happiness, the contentment in everything that you're trying to do. Nakita ko rin dito na parang home setting. Meron ba sa inyo pag-aaway sa pamilya? O kaya sigalot sa mga family members, o mayroong mga pangangailangan na kailangang asikasuhin, and at this time iniisip mo kung paano siya matutugunan. I'm also seeing someone na parang naghahanap ng bahay na malilipatan or permanent house, o may problema sa bahay, may pinapagawa ganyan. So ngayon kailangan daw asikasuhin yan, Aquarius, okay? The Ten of Cups rather is being clarified by, nakita ko rin na you have to check on your kids. Kung may anak ka man, Aquarius, i-check mo daw yung mga kids mo, pamangkin, nakababata sa family, na kailangan daw tignan kung okay ba siya, kung natutugunan ba yung needs niya. Baka merong mga bagay na nangyari sa kanya na hindi mo alam. So make sure na you're trying to ask them, call them, check on them, no? For their happiness din, para sa kanilang ultimate kaligayahan. The Ten of Cups being clarified by the Page of Cups. Yes, mga surprises, mga dapat mong pagtuunan. Makabasurpresa ka sa mga bagay na hindi mo alam to call your family. Halimbawa, si Bunso pala may problema sa school, hindi mo natitignan, baka kailangan na asikasuhin. So, there are something that you need to focus on. Huwag mo daw ipagpaliban. Page of Cups all about deep focus at pagbibigay ng atensyon sa isang bagay para hindi mawaglit, hindi makawala, o kaya para hindi siya maging komplikado. So make sure na tutukan mo daw kung ano yung mga bagay na pampamilya, trabaho, negosyo, sa bahay, baka kailangan ayusin na yung banyo or ayusin na yung gripo, something like that. Mga ganong bagay na simple lang, o kaya tungkol sa magulang mo, baka they are having this malabo na ang mata, hindi sinasabi, so kailangan mo paayos yon. So, may mga needs daw ang family na kailangan mo tutukan this week, Aquarius, okay? You need to focus on them. Tanungin mo yung family members mo, baka masyado kasing busy sa katrabaho, kaya kailangang isipin yan. For some of you, nakita ko na may mga unexpected daw na sa pampamilya. I'm hearing new baby. That's what I'm hearing, new baby, new family member, na parang kailangan, I'm hearing happiness ito, pero kailangan mo tutukan, okay? Happy family member, pero kailangan mo siyang tutukan, asikasuhin, ganyan, para patuloy na umikot ang swerte sa family ninyo, okay? In the area of your fortune this week, you have the Moon card. Yes, like I said kanina, merong kasagutan na yung question mo. May mga tanong ka nito makaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon na bakit ganito, bakit ako iniwan, bakit ako ba't sinabi niya sa akin yun, ano ibig sabihin nun, bakit hindi ko nakuha yung gantong trabaho, pinilahan ko naman, ginawa ko naman lahat, ano nangyari. So, the answers will come to you this week. May kasagutan ka malalaman about something na hindi mo maintindihan ito mga nakaraang araw o buwan o taon. This time around, sabi niya yung spirit guides mo, Aquarius, magkakaroon ka ng lakas sa loob na ilaban yung isang journey na nahihirapan ka. Halimbawa, gusto mo pumunta sa ganito, gusto mo mag-abroad, gusto mo mag-apply sa ganyan, pero hirap na hirap ka, yung parang hindi mo na kaya, hindi mo na alam kung ano patutunguhan, hindi mo na alam kung ano nangyayari. Pero nakita ko dito na once malaman mo yung sagot, magkakaroon ka pa ng lakas sa loob na ilaban to. Okay? Sabi ng spirit guides mo, lakasan mo yung intuition mo. Malalaman mo sa intuition mo kung dapat pa bang ituwid, o dapat pa bang gawin, o dapat pa bang iwanan na. Okay? So your intuition will guide you papatungo sa magulo at talagang mahirap na daan na ito. Sabi ng spirit guides mo, ilaban mo yan. Yun narinig ko, ilaban mo to. Huwag mo sakuan tong dream na to. Huwag mo sakuan tong pangarap na to. Tinetest ka lang ng kapalaran. At pakinggan mo intuition mo kung ano yung best thing na gagawin mo step by step. Okay? The Moon card, i-clarify natin. Nakita ko rin dito at Aquarius na kailangan mo daw mag-commit. Mag-commit ka sa isang bagay na kahit nahihirapan ka. Kung nakikita mo yung potential niyan, kung nakita mo na ito magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan, go push, pagsumikapan mo. Pero kung nakikita mo na parang wala akong papala dito, parang ine-etchapuera lang ako, o kaya parang feeling mo you're losing money over something na wala palang magandang hatid, you need to move on and you need to find your light, okay? The New Moon card is being clarified by the Six of Wands. Okay, this is something na victorious para sa'yo. Confirm na Aquarius na ituloy mo daw to kahit nahihirapan ka, okay? Kahit na parang feeling mo hindi mo na alam ang gagawin, o parang feeling mo stagnant o parang walang development, ituloy mo daw yan because victory is coming. Parang ngayon mapapansin ka na, o kaya ngayon mapapakinggan ka na. Kung halimbawa YouTuber ka tapos wala kang views, hirap na hindi mo alam, ngayon nakikita ko na malapit nang umangat yung views mo, makikilala na yung channel mo, unti-unti nang marirecognize. Marami na makakapansin ng talent mo at skills mo, ng mga videos mo, ng mga content mo, at aangat ka na. For some, kung nahihirapan ka ngayon pagkatiwala mo yung skills mo, pagkatiwala mo yung intuition mo, na may itatawid mo ito, may iba pang paraan. Nakita ko, may iba pang paraan para ma-accomplish mo yan, kaya ilaban mo yan because victory is here, confirming na magkatagumpay ka sa laban na to, kaya huwag mo daw susukuan, okay?
In the area of your divine advice, you have the Ace of Wands here. Yes, your idea. Maging confident ka daw sa ginagawa mo. Maging confident ka sa mga ideas mo, sa mga plano mo, ilaban mo to. Because out with the old, in with the new. Ibig sabihin, malapit ka na daw magbago ang buhay mo eh. Like I said kanina, meron pag-ikot ng kapalaran mo dito eh. Iikot na daw ang kapalaran mo for the better eh. So make sure na kung may plano ka, may idea ka, ilaban mo. Huwag mo sasakuan. Wag mo rin daw puwersahin yung mga bagay-bagay. Wag mo kontrolin ang mga nangyayari. Kung kailangan magbago, magbago. Kung kailangan matanggal, matanggal yan. Kung kailangan alisin to, alisin to. Kasi parang nakita ko na nililinis ang life mo entering on a new beginning. Talagang meron kang sisimulan eh with the full card eh. Full card here eh. Parang patapos na talaga yung cycle mo of the past. May simulang kang bago. Kaya tapangan mo ang sarili mo. Kung kailangan lumipat, kung kailangan ma-promote or to go on a new adventure, new place, go. Because your idea this time will work, okay? Magkaroon ka ng confidence sa idea mo. Magkaroon ka ng confidence sa plano mo. And it will lead you to a brand new beginning. Iikot ng kapalaran for yourself. The Ace of Wands, being clarified by the Star card, yes, tapang ko lang si ate girl. Patungo ka na daw sa katuparan ng dreams mo with the Star card here. So don't lose hope, okay? Huwag kang ma-distract din sa ibang bagay. Parang gagawin mo to, bukas iba naman. Nakakalimutan mo na to. So make sure, focus on that goal, focus on that plan, on that wish, at magaganap yan basta magkaroon ka lang ng katapangan na harapin siya. At katapangan na aksyonan siya para makuha mo siya, okay? Your confidence matter. Your confidence is the key para makuha mo tong mga wishes and plans and the hopes mo, okay? Ilaban mo yan, Aquarius. Outcome mo, pag-usapan natin later. Bigyan mo na additional messages from a divine. You have psychic ability, trust your intuition. Yes, like I've said, sa Moon card and also with the Ace of Cards, yung intuition mo makakatulong sa'yo. Ilaban mo yung psychic ability. Parang yun ang tama kong gawin. May alinlangan ako dito, wag muna. Pakinggan mo yung intuition ko, anong sinasabi niya para gawin mo yung mga bagay na tama sa life mo this week. Okay? Another message you have, family wishes come true. Yes, may mga pampamilya talaga na matutupad daw with the Page of Cups here as surprise. Kaya ngayon, kailangan mo asikasuhin daw. Okay? Focus on your family because something is developing in that area. Another message you have, basket, recognition, reward for merit. Yes, meron ka daw recognition o reward o meron kang makukuhang gift from something that you did in the past. Congratulations. Deserve mo daw yung makuha. Another message you have, will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Ngayon, kailangan talaga nakafocus ka. Walang distraction. Like I've said here, with Star card, dapat hindi ka re-distract sa mga wish mo, sa mga hopes mo, sa mga prayers mo. Okay? Ang daming message. The final one, you have Bowl, plenty of material things. Yes, ngayon makakapamili ka na daw ng mga bagay na gusto mo sa buhay mo. Plenty of material things. Pera, pagkain, gamit, gadget. Congratulations. Another message you have, forest, muddled, unclear thinking. Yes, kailangan talaga malinaw sa isip, especially here with the Ace of Wands. Dapat you fire, yung alab sa puso mo, ilaban mo yan. Magkaroon ka ng malinaw na plano to move forward, okay? Another message of goldfish, increase in material wealth and spiritual growth. Yes, meron daw paglago sa iyong spiritual power and also sa iyong kapirahan this time. Congratulations. Another message you have, spear, heartache over what you no longer have. Yes, talagang pagkadurog, pagkalugmok sa mga bagay na hindi mo nakuha, sa mga bagay na nawala sa'yo, sa mga bagay na wala na sa'yo. So ngayon, kailangan mo talaga ibangon ang sarili mo, Aquarius, okay? Kalimutan, ilibing sa nakaraan ang dapat ilibing sa nakaraan. Another message, you have egg, success assured with good plans. Sabi ko sa'yo, good plans and hard work. Meron daw success. Basta magkaroon ka ng tamang disiplina and the confidence sa mga plano mo and the mga idea mo, sigurado daw success, okay? Another message, you have turkey, someone is behaving stupidly o meron daw tao sa paligid mo, sa buhay mo ang tatanga-tanga. So make sure itama mo siya, pagpasensyahan mo siya kasi engot-engot siya this time. Ituwid mo daw siya this time, Aquarius, okay? Bigyan pa kita ng isang message na pagka-focusan mo for the week para maitawid mo ang linggong ito. You have regret. Sabi ko sa iyo, 'di ba, dapat ilibing sa nakaraan yung mga guilty, yung mga bagay na hindi mo makalimutan, pagkalugmok, mga ginawa sa iyo ng ibang tao, mga painful memory experience. Alam ko mahirap pero wag mo na daw pakisihan pa yung mga bagay na wala na. Tapos na, ending na 'yon. May tuldok na 'yon. May conclusion na 'yon. Enough na 'yon. Wag mo na balik-balikan. Patawarin mo daw ang sarili mo sa mga pinanghinayangan mo, sa mga mali mong ginawa, sa mga maling ginawa sa iyo, sa mga maling nangyari o sa mga pagkukulang. Make sure that you leave that behind this week, okay? Kalimutan mo na. Kailangan na magbago ang kapalaran mo, okay? Outcome mo, pag-usapan natin, Aquarius, ano kaya ito? But first, ihanda mo na yung isang tanong at sasagutin ko yan later on, okay? Aquarius, ang outcome mo for the week, you have, Hanged Man.
Tapos ang delay, wala nang delay. Nakita ko rito na malilinawan ka na. The clarity, like I said here, may mga sagot na darating sa life mo, di ba? May mga dating tanong ka na parang, ano yun, di ka maintindihan. Ngayon, masasagot na at malilinawan na isip mo. Hanged Man is you having this fresh perspective, fresh mind, fresh approach sa mga bagay-bagay. Kasi naintindihan mo na, nalinawan ka na, nasagot na. Itong soul searching mo with the Hermit card, nahanap mo na yung right answer para makawala ka sa pagkatali na ito. And now, wala nang delay. Wala nang harang sa gagawin mo. Tuloy-tuloy na ito. Because you understand now kung ano yung gagawin, kung ano yung goal mo. Wala nang humaharang sa kakayanan mo. Wala nang self-sabotaging. Tapos yung sagot mo, nakuha mo na, and umiikot na yung kapalaran in your favor. Nakabangon ka na. Kaya ngayon, harapin mo yung life mo with a new approach, new beginning, new sistema, new paraan para magbago ang lahat sa buhay mo. Okay? Kailangan daw lagi, Aquarius, titignan mo yung isang problema sa ibang perspektibo. Hindi pwedeng ito lang, ito ang problema, ito ang sagot. Mayroon pang ibang bagay dyan. Always find another light or a new lens, a new perspective para masagot lagi ang mga problema mo in the near future. Okay? Nagabago na ang kapalaran mo, kaya ikaw ay kumawala ka rin sa makaluma mong sistema and have some enlightenment in your life. Okay? Clarify natin. Si Hangman, i-clarify natin siya this time. Ano ang sagot sa kanyang, ano ang mag-clarify kay Hangman? Kay Hanged Man. Nakita ko talaga dito na you will know the answers at makakalarga ka na. Magiging malinaw na, magiging magaan na sa iyo ang lahat ng bagay kasi clear and sound na siya sa isip mo. Wala nang pagdududa, wala nang alinlangan. Hangman to be clarified by the Four of Cups. Yes, ngayon, alam mo na talaga kung anong gusto mo. Wala ka ng time to dwell to things na mga bagay na hindi na importante sa iyo o akala mo importante sa iyo before. Ngayon, malinaw na sa iyo kung anong gusto mo. Malinaw na sa iyo kung ano yung targetin mo, kung ano yung kukunin mo, kung ano yung pagsusumikapan mo. Kasi very clear na sa isip at puso mo kung ano yung missing, kung ano yung hinahanap mo, kung ano talaga yung totally mapapaligaya sa iyo. Halimbawa, yung career path, dati gusto mo mag-nurse, ngayon pala masaya ka maging teller sa bangko, halimbawa. O kaya dati gusto mong magtinda ng kakanin, pero ngayon, na-realize mo magaling ka pala mag-bake ng cupcake. So, what's missing in your life, mahaharap mo na this time. At yun ang gagawin mo. Yun ang aabutin mo. Yun ang pag-usumikapan mo. Very, very clear path. Alam mo na yung purpose mo in life. So, congratulations, Aquarius. That is your July 7 to 13 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot portion. Aquarius, close your eyes and concentrate on that question. Spirit guides, ibigay kay Aquarius ang sagot sa kanyang tanong this time. Okay? You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng additional angel confirming card. Nagbibigay sa iyo ng lakas at saka confirmation mula naman to sa iyong angel guide na nasa tabi mo ngayon at ginagabayan ka para sa tanong mo na ito. Okay, Aquarius, open up your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have Strength card in upright. You have 2 of Cups upright. You have compromise and you have forgiveness. Sabi ng spirit guides, ng angel guides mo, kailangan mo daw magpatawad with regards to your question. Meron daw area dyan sa question mo na kailangan mo maging mas mapagpatawad, maging bukas palad, maging maunawain. I'm hearing para matanggap mo totally yung sagot sa question mo. With a compromise here, kailangan mo daw makipag-usap. Kailangan mo makipag-kompromiso. Hindi pwedeng yung gusto mo lang, gusto mo lang. Kailangan pinapakinggan mo din yung gusto nila o kaya vice versa. Kailangan meron kayong agreement. Meron kayong napagtutugumaan. Tugmang-tugmang agreement, tugmang-tugmang negotiation. Hindi pwedeng talo ka o talo siya. Kailangan pantay, kailangan balance, kailangan pareho kayong nagkakaunawaan sa pinag-uusapan ninyo, okay? Ganon din dito with the 2 of Cups upright. Kailangan jive kayo, kailangan tugma kayo, kailangan okay kayo ng kausap mo o ka-negotiation mo o ka-agreement mo with regards to your question. Kailangan parehong gusto yung bagay na yan o parehong nauunawaan yung pinanggagalingan nyo isa't isa, okay? Make sure na pareho kayong agree o pareho kayong nang nilalaman o nauunawaan sa bagay na yan. With a strength card here, tsagain nyo pa daw, kayanin mo pa, have some gentle approach with regards to your question. Hindi pwedeng minamadali, hindi pwedeng pinupuwersa, hindi pwedeng pinipilit. Kailangan hintayin mo. Okay, be gentle with your question. Darating din daw yan. Kailangan lang talaga ng sigasig, tiyaga, pasensya para makuha mo yan. Kailangan mo daw ipaintindi, ipaunawa na ito yung gusto mo, ito yung pangarap mo, ito yung gusto mo makamit para maintindihan din ng both parties at magkaroon kayo ng unawaan at agreement na pareho kayong tumutugma sa gusto nyo pareho. Compromise. The key is compromise with that person or with these people so that magkaroon kayo ng forgiveness, bukas palad, bukas isip para pareho kayong magkaroon ng empathy and talagang
ma-reach nyo yung isa't isa at magkaroon kayo ng unifying na solusyon sa bagay na ito regarding to your question. Okay? Yan po ang sagot sa iyong question, Aquarius. Hopefully po inasagot ko yan. Come back ulit next time. Baka mag-iba na tong routine dito o mag-iba na sagot dito when it comes to your question. Okay? Ito rin po ang inyong July 7 to 13 reading. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate. Comment down below when I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius ha. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.